Oh God, thank you. Thank you so much. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. Mga pangga, paalala lamang po, ang 106.7 Energy FM at ang programang MX3 Stories ay hindi responsable sa mga opinyon o kwento na ibabahagi ng ating panauhin. Ang mga ito ay personal na pananaw at karanasan ng panauhin at hindi sumasalamin sa paninindigan ng estasyon o ng programa. MX3 Stories. Mga kwento. Naranasan kong ma-discriminate ang sarili kong pamilya. Ang hirap, no? Kasi lumaban ka naman ng patas pero iba yung tingin nila sa'yo kasi PWD ka. Buhay. Hindi madaling malayo sa pamilya. Pero sa ikagiginhawa ng buhay nila, tinatagan ko yung loob ko. Pinangako ko sa sarili ko, anumang unosang dumating, ilalaban ko yung pangarap ko. At tagumpay. Bawat pahit na dumaan, lahat yun, hindi ko na nararamdaman. Kasi, andito na ako eh. Naabot ko na. Ginapang ko to bang para kang laging umakit ng mundo. Pero, nung dumating na yung takdang oras para sa akin, napasalamat Lord talaga ako para sa kanya lahat ng ito. Thank you, Lord! MX3 Stories. Kwento Buhay. at tagumpay Inspirasyon sa bawat kwento. MX3 Stories. Mga bangga! Sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Kanya-kanyang diskarte. Kanya-kanyang tirada. Ito po ang MX3 Stories. Hatid sa atin ang MX3. Dito ako, believe! Simula at pangarap. Mga pangga, lumaki sa Lucena City. Sa isang simpleng pamilya at maagang natutong dumiskarte upang makatulong sa tahanan. Mula sa pagiging achiever at valedictorian, natutong maghanap buhay habang nag-aaral hanggang sa mangarap na maging abogado o engineer. Pagsubok at pagbangon. Hinarap ang matinding problema ng pamilya, pagkahinto sa pag-aaral at sa Maynila ilang beses siyang nabigo sa paghahanap ng trabaho hanggang sa isang panalangin sa gitna ng matinding pangangailangan ang sinundan ng pagkakataong tuluyang magbago sa kanyang buhay. Gabay at pundasyon. Ngayon, isa na siyang leader sa revenue cycle management at katuwang ng kanyang asawa sa negosyong patuloy na nagbibigay ng trabaho sa iba. Mula sa batang minsang nangarap lamang na makaraos, ipinagmamalaki niyang mayroon na siyang kakayahang tumulong sa kapwa. Ang parehong pagkakataong minsang ipinagkaloob sa kanya. Sandigang banal na salita. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Mga bangga, ang mga paglikong hindi inaasahan, naging daan sa tamang patutunguhan. Makakasama natin ngayon si Arnel Natividad. Magandang hapon and welcome to the show, Arnel. Ay, magandang hapon din. Magandang hapon. Ayan. Kamusta? Hello. Kamusta naman ang biyahe papunta dito, Arnel? Medyo traffic, no? Pero still, no? Masaya Sanay na. naman. Sanay na. Sanay na. Super. Parang everyday na lang no? Traffic. Oo. And kapag excited ka naman sa pupuntahan mo, Totoo. parang hindi mo rin naman masyadong nararamdaman yung traffic eh. Kasi iniisip mo, ano kaya mangyayari mamaya? Yes, Oo. totoo. Ano bang gagawin? Is this your first time, sir, dito sa Oo, radio station? It's our first time. Ayan. Ako, dahil Salamat dyan. sa iyong time dahil nga reunion naman from Lucena City papunta Oo. dito sa Manila. Ay, hindi Luzon. Batangas. Batangas! Batangas kami ngayon. Mas malayo ng konti. Yan, medyo, sakto lang. At mamaya natin, small world niya eh. Napag-uusapan kasi natin kanina Oo. na meron siyang kapitbahay na isa rin sa na-interview natin dito at talagang malaking naitulong sa atin. Oh, diba? Iba, Maliit iba. talaga ang mundo. Oo nga. Sige. Kamustahin na natin at gusto natin malaman ng kwento Yes. ni Arnel. Eto na, Arnel. Umpisahan natin nung ikaw ay bata pa. Kamusta si Arnel bilang bata?
nung bata pa, talagang malikot. Malikot si Arnel. Talagang malikot talaga, no? Pero yung likot ko naman, sinasamahan ko naman talaga ng aral, no? Kumbaga binabalance ko din. Kasi may mga times na nung bata pa ako kung saan ako pumupunta. Kasi yung lugar namin, kasi parang napapalibutan siya ng mga palayan. Alam niyo yung mga palayan, mga rice fields, no? And bago ka makapunta doon, siguro may mga dadaanan ka mga konting medyo magubat, ganon. Matalahib Oo. na. Doon yung gustong-gusto namin maglaro. No, yung mga marami kang tataguan. And all. Totoo. Tsaka Oo. pwede ka maglaro doon ng yung mga luksong baka yung mga ganyan, kasi medyo Oo. bukid Oo, sa luka kumbaga. Oo. Parang may mga dayami. Yan, Oo, oo. oo. Pwede, Yun. So, ikaw, total malabas ka, no, malaro, pero nababalanse mo naman ang pag-aaral. Pero ito, ang pagdating nung elementarya, ikaw ba yung tipong elementary, kasi nauso partner, mga nagtitinda-tinda, kasi balita ko, medyo negosyante yung ano mo rin eh. Nung bata ka ba, sumagi to sa madiskarte ka isip na. mo? Pasundot-sundot lang, no? Parang pag napagtripan lang namin mga magkakaibigan namin o kaya ng mga kapatid ko, o gagawa tayo ng pulburon. Tapos Ay, pagdating pulburon. natin, Ayan, no? pagdating natin ng Monday, sige, pagbibenta natin sa school, no? Pero pasundot-sundot lang, no? And then yun, pagka medyo nagsawa, okay, stop ulit. Tapos pagka meron kaming nakita, kunwari yung yung mga ube na candy naman, no? So gagawa naman kami ng mga ube na candy, tapos ibebenta din namin tuwing recess, no? So yun, so because of that, it made my childhood very, sabi ko na nag-enjoy ako, no? But I'm very thankful pa rin, no, na kahit simple lang naman yung pamumuhay namin noon. Ano bang trabaho ng mga magulang mo noon? Ang father mo tsaka Yung mother father ko, palagi siya nag-abroad, palagi siya umalis, no. Pero mekaniko talaga siya. No, parang nakatatlong bansa siya before siya mag-stop. Tapos yung nanay ko naman, yun naman yung talagang business mindset talaga siya. Anong binibusiness niya na? Naku, kung ano-ano, yung mga frozen foods, yung mga chicken, tocino, tapa, longganisa, yun, punong-puno yung ref. Humahango siya sa, may meron siyang kumbaga hinanguan at ibebenta rin doon sa mga lugar niyo. Reseller. Reseller. So dating parang nga. may palengke, tapos pupuntahan niyo yung palengke, tapos i-repack niyo yung mga binebenta niya, tapos yun. Minsan pinapautang niya sa mga Kapitbahay. Tapos ako yung maniningil, o kaya yung ate ko maniningil pagdating ng hapon. And so yun, very normal, no. Pero like I said, no, those are the days na sobrang na-enjoy ko talaga kasi naging bata ako eh. Ano ba isang pangarap ng Arnel nung bata? Nung una talaga, gusto ko talagang maging abogado. No, kasi hindi mo na ako para sagot ha. Pero pag sa isip ko, no, pag hindi ako nag-agree, ang galing kong mga tuwiran eh. Parang, alam mo yun, Lalo sa mga magulang natin medyo. Oo. Okay. Proud na proud ako, parang ang galing kong mga tuwiran. Siguro pwede ako maging abogado in the future. Ano to? Meron ba sa pamilya ninyo na naging abogado or talagang ikaw lang mismo ang nangarap na maging abogado? Ako lang. Siguro dahil na rin may mga conditioning ng mga matatanda sa paligid namin. Kasi nga, nakikita nila akong nagbabasa, nakikita nila akong nag-aaral, sinasabi nila, siguro magiging abogado yan, siguro magiging doctor yan. So, siguro pumasok na lang din sa utak ko na, siguro nga magiging abogado nga ako in the future. Oo, something tsaka like valedictorian ka. Oo matalino. Diba? Yeah. Yun, there's ano lang din talaga, palagi akong, kahit laro ko ng laro, palagi pa rin akong may time na mag-aral at magbasa-basa, no. I remember yung lola ko from States, nagpadala siya, I don't know kung bakit, pero nagpadala siya ng ganito kalaking dictionary. Okay. Ganon. Tapos talagang binabasa ko siya page by page. Wow. Out of boredom, no. Tapos palaging dahil palaging naghihintay ako ng tamang pagkakataon kung kailan ko gagamitin yung word na nabasa ko. So, halimbawa, tuwing sa school namin may discussion, no, kunwari sa English, ganon. Tapos bigla kong sasabihin yung mga word malalalim na ano, no? Tapos sasabihin ng teacher ko, wow, grade 3 ka pa lang, alam mo na yung Daming word alam na na, yun. no? Oo, yan. No, pero that's because of, yun nga, pagbabasa ko ng pagbabasa, and siguro kaya ako na-enjoy dun yung pag-aaral at the same time, no.
Kasi pag bata ka, di ba, mas gusto mo naglalaro Mm. usually. No, kaya ako na-enjoy, parang there's always something in store na pag pumasok ako na, okay, may binasa akong 10 word kahapon, no? So probably this week baka magamit ko. So bida na naman ako. Mm. No, parang Ang galing yung ganun. ganun, ha? Maganda yung Oo. ganun, ha? Kaya, Diba? kaya enjoy ko talaga na hindi ako yung aral-aral lang na bata Totoo. or laro na puro laro lang na bata. Kumbaga nahahati mo yung oras mo at di ba sa edad mo pa lang noon ng bata ka, kaya mo nang hatiin yung oras sa pag-aaral at paglalaro. Na Fun minsan while learning, Oo, gano'n, galing eh. no? Exactly. And may point din na I don't know siguro because of how my parents are, no, pero like say for example mga projects, mga no, hindi ko sasabihin na may mga projects akong ginagawa. Ako na lang basta yung gagawa, no? Kasi di ba merong mga parents na tutulong pa paggawa ng ganun. projects. Kunwari may mga kailangan bilhin, Mm. ako yung mag-iisip kailan ko bibilhin, Mm. kailan ako hingi ng pera sa kanila pambili, at kailan ko gagawin. So kumbaga parang in a way no, medyo may pagka-independent ako. Tsaka parang hindi mo na inaasa, bakit mo naisipang gano'n ang gawin mo? Nakikita ko naman kasi busy sila sa buhay nila. I mean, busy sila sa pagtatrabaho, Mm. busy sila sa pagbi-business. So, it's my responsibility na lang din siguro sa sarili ko. At na-enjoy ko rin na parang ito gawa ko to. Very Pagpasok ko- responsible. Galing, no? Pagpasok ko ng Monday, isasubmit ko yung project ko. Ito Mm. gawa ko to. Mhm. No? Nung Saturday, pumunta ako ng bookstore, binili ko tong mga to at ginawa ko to. Pinag-ipunan mo to, di ba? Oo, Mga oo, ganyan. like- Sariling Mm. pagod, Galing. sariling pawis. Mm-mm. Pero eto, anong nangyari nung nabalitaan ko na nahinto ka sa pag-aaral? Oo, that was nung college ako, no? Kasi syempre may mga financial struggles na that time. So mas pinili ko na magtrabaho na lang. Anong trabaho ang pinili mo nun? Siguro nung nag-aaral pa ako nung college, ano na talaga ako, working student na talaga ako. Nag-work ako sa Jollibee. Naging Oo. service crew ka. Okay. Nag-work ako sa mga real estate, no, nagbibigay-bigay ng mga flowers, tapos mga Flyers. Flyers, oo. Tapos 'yon, may point na parang third year college ako. Sabi ko, kailangan ko ng tumulong no, and also hindi na pwedeng patingin-tingin na lang ako, hindi na pwedeng kasi nakita ko na medyo nahihirapan na yung parents ko, nahihirapan na yung mga kapatid ko. So kailangan ko na rin mag-start talaga. Hindi ba sumama ang loob mo nun dahil nga, di ba, syempre, pangarap mo maging abogado, tapos syempre, matalino ka naman, hanggang sa, eto, dumating yung point na hindi natuloy yung pag-aaral mo, nahinto, never ka ba nagtampo sa kanila, sa parents mo? Hindi naman kasi it's my decision No, parang mas nakakain ako nung guilt na nakikita ko yung mga actually hindi ako panganay, pangalawa sa panganay. Pero ako yung panganay na lalaki. Okay. Parang nakikita ko na nakikita ko sila na nagsasuffer. I could do something, no? So the decision is mine to do. No, the decision is mine to make. So sabi ko, sige, I'll stop, and then siguro along the way naman magkakaroon naman ako ng chance, no, para tapusin yung Pag-aaral. yung pag-aaral ko. No, and little did I know, no, nung nagkaroon ng pandemic, natapos ko nga siya. Right? Kasi wala naman tayong ginagawa ng pandemic masyado. Okay. Nasa bahay. So ano to, online? Online. Online. Which is I'm very happy. No, I'm very happy kasi yung mga gusto kong mangyari hindi nangyari the way I wanted and the way I expected it, pero it happened nung pwede na, nung okay na. No, na parang sabi ko nga siguro ang kwento ng buhay ko is more on how I am redirected so many times. No, na parang wait lang, hindi ito yung gusto kong mangyari, bakit ito nangyayari? Pero wala akong choice kundi to Tanggapin. push through, tanggapin kasi no, that's life, no? Pero eventually, sabi ko, nagpaka-stress ako dati, pero ito rin naman pala yung ending, no? Ito rin naman pala yung mangyayari. Pero naniniwala ka ba na lahat ng mga dumating sa'yo, which is blessings na rin yan, dahil nga marami rin, kumbaga, hindi ka, nakapagtrabaho ka, naniniwala ka ba na hindi ka pinabayaan ng ating Panginoon? Oo naman. Super. Isang pinaka kong kwento dyan is nung nag-start ako magtrabaho dito sa mga nabanggit mo rin naman kanina, di ba? As in, yun yung nag-stop na ako mag-work. Mag-aral. Tapos sabi ko, sige, I'll take my chance dito sa Manila. And that time, yung misis ko ngayon, no, is nag-work na rin, no, dito sa Manila. So, tinulungan niya ako na makahanap ng matutuluyan.
no. And then sinabi ko na lang sa nanay ko na kailangan ko ng pera, kailangan ko ng budget para maghanap ng trabaho sa Manila. So mawawala ko for siguro mga 2 weeks kasi kailangan kong mag-stay doon para araw-araw ako naghahanap. So naka-discarte siya ng pera siguro mga 2,000 to 3,000 pesos. No, tapos pagdating ko dito sa Manila, may nakita kong bed space, no. Luckily, yung bed space na yon is taga Quezon, yung may-ari nung bahay. Oo. Tapos sabi ko, nakiusap kasi ako sa kanya, sabi ko, baka pwedeng, kasi usually may 1 month advance, 1 month deposit. Sabi ko, pwede bang 2 weeks lang? Tapos pag nakahanap ako ng trabaho, bayaran ko agad yung kulang ko. Sabi niya, sige na, dahil kaprobinsya kita. O sige na. Yan ang malaking tulong din kapag talagang lugar mo eh. Okay. So, yun. So, nag-start ako maghanap-hanap ng trabaho. Nag-start ako sa Cubao kasi doon yung bed space ko eh. Sobrang daming call center sa Cubao dati. Kumbaga, sentro ng Quezon City yan eh. Anda lahat eh. Okay. Inisa-isa ko yun. No? So, siguro, hindi ko lang kung anong eksaktong number. Siguro mga 10 no, na call center sa lahat yun walay. Lahat yun fail, no? Lahat hindi na. Kasi unang-una, undergraduate ako. Tapos, hindi rin ako magaling mag-English. Kumbaga, nangangapa ka pa ngayon kasi nga, sa probinsya kayo lumaki. Dito sa Manila, iba yung ang labanan. Exactly. No? So, hindi naman ako sumuko. No? Hindi naman ako sumuko agad-agad. So, talagang sinulot ko yung 2 weeks na nasa Manila ako na parang deadline ko para sa sarili ko. Ang hirap nun kasi syempre, 2 weeks na sinabi mo dun sa boarding house ninyo eh. Kumbaga, gahol na gahol ka. Saan ka kukuha ngayon ng budget? Pag hindi ako nagsipag, after 2 weeks, uuwi ako ng luhaan. Luhaan, tapos baka mamaya, sigiling ka ba? Okay. Right. Tapos, sabi ko, may nakapagsabi sa akin yung sa may Techno Hub sa QC. Maraming maraming call center doon. So pumunta ako doon, inisa-isa ko rin. Ang masama niyan, bumabagyo. Nako. Oo. Okay. So every lipat, iniisa-isa ko nga yung mga companies doon, yung mga call centers doon. So kada lipat ko, syempre basang-basa yung sapatos ko. Tapos yung mga dala mong panggamit, yung resume mo. Nababasa din. Tapos yun, inabot na ako siguro ng mga gabi na siguro mga 8 o'clock na andun pa ako. Wala pa rin talaga eh. Hindi rin swerte eh, no? Tapos dire-diretso lang nakarating na rin ako ng Libis, no? Try din ako doon. Tapos doon naman sabi ko sobrang lakas naman ng ulan. Sige, uwi na lang ako. Tapos hanap na lang ulit ako kinabukasan para baka okay na yung panahon, di mas magandang maghanap ng work. Sabi ko ganoon. Pero dahil umuulan, kasi yung tapat nung boarding house ko, merong church sa Cubao. Tapos sabi ko, sige nga, punta muna ako sa church. No, kasi total malakas naman ulan. Patila muna ako dito, ganun. Tapos medyo so sabi ko kay Lord, sabi ko, since sa simbahan na rin naman ako, sabi ko, Lord, medyo malapit na yung deadline ko, no? Hindi ako pwedeng umuwi ng luhaan. Sabi ko, maraming umaasa sa akin, yung parents ko, yung mga kapatid ko, no? Sabi ko, baka pwedeng ibalato mo na sa akin to. Kasi hindi naman ako masamang tao. At saka hindi naman para sa akin itong ginagawa ko. Para sa family ko, no? Kahit nga maubusan na ako kahit hindi na muna ako para na lang muna sa family ko. Tapos lobat na yung cellphone ko noon. Tapos umuwi. So after that, tumula yung ulan, umuwi ako, chinarge ko yung cellphone ko. Tapos may nag-text sa akin na na schedule daw ako for interview. Kinabukasan. No? Tapos one day interview siya. So simula parang alas 10 hanggang alas 5, yun yung interview. Tapos talagang hirap na hirap talaga ako sa interview kasi nga puro mga English and all, no? So parang hindi ko naman talaga yun. Tsaka nakakabayan. Oo, pero nagtatry pa rin naman ako. Tapos nagbibigayan na ng mga result, ng mga verdict, no? Tapos tinawag ako nung nag-interview sa akin. Sabi niya sa akin, hey, parang negative yung energy. Sabi niya, sa tingin mo, ano yung mga opportunities mo? Sabi ko,
Actually, alam ko madami because I'm not hindi ako magaling mag-English, sabi ko ganon. Sabi niya, anong gagawin mo after that? Pagsisikapan ko pong gumaling, no, mag-aral, okay, matutunan, maging fluent. Ganun. Okay, sige, I'll trust you. Sabi niya sa akin, I'll trust you. And then, sige, I'll accept you. No? So I hope yung trust ko or yung chance na to is hindi masayang. No? Kasi sabi niya, nakikita ko kaya mo naman mag-aral. May potential. Matuto. Oo, kasi sabi niya, marami na rin ako nakitang ganyan na nagawa naman nila. So baka naman magagawa mo din. So I will trust you this time. So yun, tuwang-tuwa ako. Sabi ko, grabe. Kung tutusin, hindi pa rin ako nakapasa. Diba? Kung tutusin, hindi pa rin ako nakapasa. Pero sabi niya, okay, I will trust you. Okay, so we will proceed with your employment pero probationary. Ganun naman talaga normal. Yes, diba? yes. Usually 3 months, 6 months probationary ka. So until so call center yon, so tagasagot ng mga tawad, no. Pag may mga galit na customers, sasaluhin mo rin, no. So kung nagagalit at kung ano-anong sinasabi nila, pasok sa tenga, labas sa kabilang tenga na lang, no. And then dumating sa point na yung supervisor ko sabi niya sa akin, "Hey Arnel, parang this is not for you." Ako. Kasi yung mga survey mo hindi magaganda, yung survey ng mga customers na tumatawag, parang palaging bagsak yung survey mo eh. Sabi niya, nalungkot ako syempre, no, sabi ko shit, parang ay sorry. Okay. Normal. Tuloy-tuloy tayo. Ay ko sorry. Ano ba yun, kakastart ko pa lang, parang wala pa yata akong 3 months dito. Na agad, wala na agad trabaho. Pero yun, sabi niya sa akin, but don't worry. No, merong opening sa kabilang department. So yun na nga yung healthcare department, no? Medical department. Pero sabi ko, nung nag-aral kasi ako, ang kinuha ko engineering. Parang ang layo, anong connect? Oo, sabi ko, hindi lang naman ako mag-isa na plano nilang ilipat eh. Pero ang sabi ng supervisor, pero mag-i-interview ka pa rin naman doon. No, kapag hindi ka nakapasa, di balik ka dito, ihanap ka ulit namin ng pwede mong lipatan. Pero ang galing, no? Talagang nakikita niya sa'yo na meron ka talagang potential. Kasi kung tutuusin, pwede ka na bitawan eh. Para, hassle naman ito, alis ka na lang. Pero ayun. hindi. So I'm very thankful to that supervisor, no? Kung natatandaan niya pa ako kasi that's what, 16 ang galing, 16 diba? or 15 years ago na. Tagal No? Tapos sabi ko parang hindi ko rin naman linya yung healthcare. Tapos sabi ni sir, ibabalik naman niya ako pag di ako nakapasa sa interview. O sige nga, ano na lang, i-joke time ko na lang yung interview. Tapos talagang ginoke time ko talaga yung nag-i-interview sa akin. As in, nagtatawanan na lang kami habang sa interview. While yung mga kasabay kong nag-apply na interviews, mga nurses, may mga experience. Tapos, after nung interview, lahat matapos na, so nagbigay na ng result. So, lahat ng mga kasabi ko ng nurses, hindi sila nakapasa. Tapos ako yung nakapasa. Sabi ko, bakit? Paano nangyari ito? Tapos siyempre, tinanong ko yung nag-interview sa akin. Sabi ko, ma'am, bakit? Paano nangyari? Ganyan. Parang hindi ko naman nasagot halos lahat ng mga questions mo. Ganyan. Pero sabi niya, yung character mo kasi yung hinahanap ko sa team ko. Sabi niya gano'n. Diba? Kasi yung gusto kong culture kasi nung team ko, medyo chill lang, no, nagtatawanan kahit medyo mahirap yung trabaho. No, yan kasi yung gusto kong character kaysa yung mga magagaling pero toxic naman. Totoo. Iba dyan magagaling tas ma-attitude pa, no? Alam mo, naniniwala ako, Arnel, Sheena, no, na darating may gagamitin talagang instrumento ang Panginoon para, di ba, i-guide ka eh. No, ito yung nararamdaman ko. At syempre, humiling ka, nanalangin ka. Ito na yun. Ang galing, diba? Nangyari. Kasi kung tutuusin nga, sa kumpanya nila, kumbaga ikaw, balakid ka eh. Tuturuan ka pa, dami pang gagawin. Pero, kasi sa may mga experience, no? Imaginein mo, ikaw pa yung nakapasa, di ba? Galing. Tapos yun, doon na nag-start yung healthcare journey ko. No, na wala naman talaga akong kahit anong alam sa healthcare noon, no. Alam ko lang blood pressure. Mag-BP. Alam ko lang ganun. Cholesterol. Yun yung alam ko mga ano. Pero, alam mo yun, kahit hindi ko siya talagang pinagkaanuhan. Pinlano. Pero, nagustuhan ko siya. Na parang feeling ko, kahit hindi ako nakatapos ng college,
habang ginagawa ko to, parang feeling ko professional ako. Totoo. Tsaka in-enjoy mo eh. Pag na-enjoy mo talagang isang bagay, Totoo. talagang mamahalin mo, talagang tsatsagain mo na matuto talaga. No? Yes. Tapos yun, nagtuloy-tuloy na hanggang sa ma-promote ako ng ma-promote. Naging quality analyst ako, supervisor din, tapos Oo, operations galing. manager, hanggang sa maging operations director naman ako. Tapos, nung naging operations director ako during, siguro mga post-pandemic na, that's the time naman na nag-decide kami na parang hindi na tayo okay tumira dito sa Manila. Sabi namin ng asawa ko. So, siguro it's about time na lumipat na tayo sa province, no, which is talagang inaay talaga namin palagi is yung Batangas. Kasi meron kami mga friends sa Batangas before. Palagi kami ini-invite mag-sleep over. Sabi namin, napakalayo naman ito sa Manila. Hindi ko naman inaano ang Manila. Na parang doon namin nakikita na ang tahimik, no, Payapa. pagdating sa gabi ang lamig. Totoo naman. No? Because feeling ko dito tayo dapat, no? So, yun nga, nag-decide kami na lumipat. So, sabi ko, yung mga BPO na pinagtatrabahuan ko, sabi ko, okay, sige, mag-resign na muna ako. No, I'll try to get a remote work na lang para at least doon na lang ako sa Batangas mag-work. Sabi ko ganun. Which is, hindi pa kami nakakalipat, meron akong bagong work. And remote work siya. Okay. No, Sakto-sakto pag nandun Oo. sa pag-uwi mo. Saktong-sakto talaga. Tapos yun, nagdire-diretso na rin. Pero may may kabilang kwento, no? Kasi kahit sobrang na-enjoy ko yung work sa healthcare, no, sa medical industry. Yung asawa ko kasi napaka business minded din. No, palagi niya akong kinukulit na, gawin na nating business yung ginagawa mo ngayon. Total, nakikipag-usap ka sa client, nagte-train ka ng mga tao, nakikipag-usap ka sa mga kung sino-sino. Feeling ko kaya na naman nating gumawa ng maliit na company natin na ganyan yung magiging service. Sabi ko, ang daming kailangan gawin, ang daming gastos. So skeptic ako, no? Pero before that, palagi na kasi akong iniengganyo ng asawa ko na mag-open ng kung ano-anong business, no? Magbenta ng online pabango, sumali sa MLM, magbenta ng insurance, mag-online selling din, no? Tapos lastly, nag kami ng canteen para sa mga students. Lahat 'yun walang nangyari. Lahat 'yun siguro mga 1 to 3 months lang, wala na. And syempre, may funds kaming, may capital kaming ini-infuse doon, ginagastos namin. Halos lahat walang bumabalik. Sabi ko, hindi para sa atin ang business. Ganon, ganyan. Tapos, inulit sa akin ng asawa ko, no, na baka ang kailangan nating business talaga is yung ginagawa mo na ngayon. Tapos, yun na nga, nakilala namin si MK, no, na nakapag-meet lang kami sa kanya, no, nakapagkwentuhan, and then sabi niya, why not gawin nating business? No, and ganito, ganyan. Sabi ko, oo nga, no, sige. Gawin nating business. Pero, I want to focus on providing opportunities doon sa mga kapwa natin, mga Filipino muna, no? Turuan natin sila how to do it, no, make sure na they are equipped, and make sure na kapag tapos na sila sa training and all, acceptable na sila ng mga client, ng mga potential na clients nila. So, which is, I'm very, very happy na ginagawa ko to with my wife ko and my mga trusted partners, no, na yung, sabi mo nga kanina, no, naging ko lang na na-realize, yung opportunity na binigay sa akin before, ngayon, meron na akong capability to give back, to give the same opportunity na binigay sa akin before. So, malay natin, yung mga taong binigyan namin ng chance para magkatrabaho ngayon, no, will have their own story na katulad nito, tapos sila naman yung tumulong ulit, no, na parang they're giving back din. So yun, I'm very happy, I'm very thankful because of that. Iba yung pakiramdam na makatulong ka talaga sa kapwa mo, no? Kasi alam mo yung pakiramdam na yung hirap din sa pag-apply ng trabaho. Kasi siya mismo, galing dun eh. So maganda yung cycle, hindi napuputol, no? Totoo. Alam nyo, madaling araw, minsan ng trip ko, magbasa ako ng mga messages ng mga naging estudyante namin, mga natulungan namin na nagpapasalamat sila, no. Meron akong isang estudyante, no, na sabi niya ang hirap ng buhay daw nila ngayon kasi nasa ibang bansa tapos may war. Sabi niya ang hirap ng buhay doon ngayon
because of the opportunity na binigay namin, nakakatulong siya ngayon sa asawa niya. Di ba? No? Sa dami ng pinagdaanan mo, no, simula nung umpisa hanggang sa naghanap ka ng trabaho, and ngayon, no, meron ka ng sariling negosyo. Ano yung natutunan mo sa lahat-lahat ng ito? Yung natutunan ko is to always give people a chance. No? Sometimes, even themselves, they don't think that they deserve a chance. No? Kapag nakita mo na ito may potential din to eh. No, siguro hindi niya palang alam or hindi niya palang nakikita, no. Pero kapag binigyan ko siya ng support, ng environment wherein they will realize na this is a golden opportunity for me, so I will grab it. No, parang ganoon. So, yun yung natutunan. Always kumbaga tingnan mo palagi yung tao, no, na kung ikaw ba yun, bibigyan mo ba ng chance? No, kung ikaw ba yung nasa posisyon niya, bibigyan mo ba ng chance? Gusto mo bang mabigyan ka ng chance? Di ba? Ang ganda no? Yung minsan kasi tayo, may mata tayo na, hindi niya kaya yan. Hindi niya ano yan. Hindi, try mo, tignan mo naman. No? Kumbaga may kakayanan eh. Kasi iba talaga, may mga tao na ang tinitingnan yung galing lang din eh. Minsan, mayroon di kakayanan di ibang tao na, ba't di natin bigyan ng pagkakataon? Di ba? Ang ganda ng storya nga. Nung kanina, no? Nung pagkakashare. Paano niya tinulungan din yung mga ibang tao. Oo. Na ikaw wala kang alam kung paano ba tong prosesong to. Hindi ngayon yung kurso mo eh. Nangangapa eh. Pero at least may marunong at talagang tinutukan. Natuto. At gusto. Yun talaga. Yun ang sikreto. Determinado. Basta pag gusto mo at mahal mo yung ginagawa mo. Yes. Ano naman ang mensahe mo sa lahat ng mga taong sumuporta sa'yo? Of course, syempre I'm very thankful. No? Sobrang dami ng tao na nakasalamuha ko at nakilala ko, nagbigay sa akin ng life lessons, no, nagbigay sa akin ng experiences and all. I'm very thankful kasi kung hindi ko sila siguro nakilala, no, I might not be here, no, or yung mga meron ako ngayon might not be with me right now. No, especially syempre sa asawa ko na sobrang supportive. Sabi ko sa kanya, tinatanong ko siya minsan, yung parang out of nowhere lang. So, sabi mo sa akin, kaya mo ko nagustuhan dahil you know na there's something in me. Sabi niya sa akin, simula pa lang nung nakikita ko na there's something in you, na you have potential. Sabi ko, ang hirap ng paniwalaan nun kasi hindi mo pa nga alam kung anong klaseng buong pagkatao nung unang nakilala mo ako, tapos sabi mo agad na ganyan. So, kumbaga, right now, it's not I'm not at the point na para questionin pa yung asawa ko ngayon, no, because I saw it, no, parang I lived it. Yung sinasabi niya, expectations niya sa akin dati, I lived it, no, and palaging siya yung nag-open sa akin ng mga bagay-bagay, no, and also yung psychological wallet ko. Syempre dati nung nasa province ako, nung nasa Lucena ako, ang sabi ko siguro ang buhay ko siguro is makapagtrabaho sa SM. Yun na yun. Masaya ka na sa masaya na ako noon. No, pero parang palagi niya ako binibigyan ng opportunity to realize na no, we deserve better. We deserve more. No, para we could help more. No, we help our family, we help other people. No, even to the point na ito naghahanap kami ng bahay sa Batangas, no. Sabi ko, nakita ko ito okay na to, studio type, mura, kayang-kaya natin, ganyan. Siguro pag nagkapera na lang tayo, saka natin palakihin, saka natin dagdagan. Sabi niya, parang mas okay na yung comfortable tayo na bahay, yun na yung kunin natin, yun na yung hanapin natin. Sabi ko, sige, ikaw masusunod, no, pero concern ko talaga yung pambayad, diba, ng bahay. Pero yun, no, nasunod siya, tapos parang the stars aligned, no. Nagkaroon ng mga opportunities over opportunities na we made us able to pay yung bahay namin, no, yung mga kung ano-ano pa. Ano naman mensahe mo sa parents mo ngayon dahil nga sa nangyari ngayon sa buhay mo ngayon? So sa parents ko, super thank you din, no, kasi nga kung hindi nila ako pinabayaang maging independent, kung hindi nila ako binigyan ng chance na maging independent, siguro ibang klaseng mindset meron ngayon, or ibang klaseng Arnel, no.
Kasi nga sabi ko nga sa inyo, no, because siguro they trusted me enough na kaya niya yan, no? Kasi dati syempre nung elementary ako, may mga times na pumupunta kami sa ibang school or sa ibang lugar para mag-compete, no, mag spelling bee, mag Lahat, no? quiz bee. Never silang sumama doon, no? Kasi nga they know na kaya niya na yan, no? And I'm very thankful na ganun yung pumasok sa ganun na lang ako pinalaki. That's why it's very helpful now. And even then, no, nung medyo mahirap yung buhay ko, no, napakinabangan ko talaga yun na meron akong independent na na mindset. Tsaka lakas ng loob talaga. Yes, Yun ang oo. naging At maganda yun kasi, partner, no, inisip niya in a good way na binibigyan ako ng tsansa ng mga magulang ko na maaral to mag-isa. Hindi siya yung, hindi nila ako sinasama, hindi nila ako mahal. Kumbaga, hindi niya sinayang panahon. Yes, di ba? At dahil dyan, Bitin yung maraming natin, salamat. oras Oo natin. nga, di ba? Para ang dami ko pang gustong Oo, itanong. sige. Nako, dahil dyan, tanggapin mo ang paghanga at pagkilala kay Arnel Natividad para sa pagbabahagi ng iyong kwento ng sakripisyo at tagumpay sa programang MX3 Stories na nagsilbing inspirasyon sa bawat pangga. Kasama ang aming mga puso at pasasalamat, DJ Jimbo and yours truly, DJ She. Eto, Arnel. Thank you Wait, naman. there's more? Eto pa Yes, naman. ito naman ay mula sa MX3. Dito ako, Believe. Wow. Ayan, at dahil dyan, ito na, i-shoutout mo na ang iyong mga taga-pakinig. Oo, tsaka yung mga kaibigan at Yes. yung mga kliyente siguro. Mga, Oo. lahat na. Yun. Sige. So sa lahat ng siguro mga kaibigan ko, mga students namin ngayon, mga ka-work, no, mga tao sa paligid namin, so I'm very thankful. Na karamihan sa kanila is mga supportive talaga na mga tao, and karamihan din sa kanila is alam mo yung mga taong hindi nakakalimot na mga musta. Totoo Ayun. yan. Yan, No, tama. Mga musta kahit okay ka or hindi ka okay ka, kamustahin ka. Tama. No? So I'm very thankful with that. So yun, I'm very happy that I'm here. So thank you so much for inviting me. So this is my very first time pero I really enjoyed it. Yes, Amazing no, nga. may second time Thank pa you so yan. much. oh. Ang dami nga mga nagpapabati sa'yo, si Criselda Natividad. Ayan, no? Kasi nanay ko yan. Go, Tito Arnel, tawag sa'yo. Si Vilma Liaban. Ito, sabihan ko na rin para si Mamu Jelay. Hello po daw. Hello po. Si Jasmine. Si Hearty. Naku, ang dami. Si Jasmine Natividad. Asawa ko kasi. Oh, si Madam, nandito pala. Mama, talaga, very supportive talaga, di ba? Yan. At saan kanila pwedeng i-follow? Ayan. Sa Facebook page, Sa Instagram, Facebook ko. TikTok? Ayan, Arnel Natividad, yun lang makita nyo sa Facebook, no? TikTok wala akong masyadong, hindi ako nagti-TikTok eh. Ayan. Instagram meron, pero asawa ko lang yung gumawa nun. Pero please follow our page, no? Rev Connect Solutions, para makita nyo yung mga opportunities that we're offering. Lalo na sa mga katulad ko na gusto mag-start ng career nila sa medical industry, na they don't know where to start and hindi rin sila sure kung dapat bang ito yung tahakin nilang industry or career, no? So yun, so please follow our page, Rev Connect Solutions. Yan. Right, maraming Rev salamat, Connect Arnel. At Solutions. ingat ha. At nako, isa na namang kwentong punong-puno ng inspirasyon. Ito ang MX3 Stories. Siyempre, part na sa programang ito, walang format ang success. Walang formula. Walang problema dito at lahat naman ay punong-puno ng diskarte. Yes, kanya-kanya tayong inspirasyon at storya ng buhay. Muli po ako po inyong Jimbo Labog, ni Jimbo Sis DJ. Ako po si Jimbo. At ako naman ang nag-iisang pabebot na si Sheena. At ito po ang MX3 Stories sa sa atin ng MX3. Dito ako, Believe. Ito po ang 106.7 Energy FM. Bangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo, Energy!